Mainit-init na balita, muling nasira ang bahagi ng river wall sa Navotas at nagdulot ng pagbaha. Nangamba ang ilang residente ng Barangay San Jose dahil sa mabilis na pag-agos ng tubig mula sa gumuhong bahagi ng pader. Sa ilang iskinita roon, makikita rin ang pagragasa ng baha habang lumilikas ang mga residente. Umabot ng hanggang bewang ang tubig roon. Pinasok pa ng baha ang ilang bahay sa barangay. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, nagpapatuloy ang pagpapalikas sa mga residente roon. Pagmamayari ng pribadong kumpanya ang nasirang pader na nasira na rin noong June 30 at nagdulot din ng pagbaha sa lugar. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Mainit-init na balita, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Emong. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo, 220 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa south-southeast. Ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ang isinailalim na sa wind signal. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa 11 AM Bulletin at update sa mga lugar na may wind signal. Napapanatili naman ang Tropical Storm Dante ang lakas nito habang mabilis na kumikilos pa northwest. Namataan yan 735 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ang bagyong Dante at Emong kapwa hinahatak at pinalalakas pa rin ang hanging habagat. Tuluyan na rin po naging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression na namataan 2,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. 40 bayan at lungsod sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa masamang panahon. Ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pinakamarami sa mga yan ay mula sa Calabarzon o mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. 2 ang kumpirmadong nasawi. 2 ang sugatan at may 2 ring nawawala. Patuloy ang verification sa ulat ng 10 iba pang nasawi, 6 na sugatan at 6 na nawawala. Halos 3 milyong tao at halos 800,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Halos 6,000 naman mula sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa, Caraga at Car ang inilikas. May mga naitalang pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan. Mabuti at wala namang nasaktan. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kasagsagan ng pag-ulan na nararanasan sa Baguio City nitong mga nakaraang araw, gumuho ang lupa sa isang private construction site na ito sa Barangay Luwakan proper. Nasira ang 2 employee quarters. Nagkaroon naman ng soil erosion sa ginagawang DPWH Slow Protection Project sa Barangay Luwakan, Apugan. 6 na pamilya ang inilikas mula sa bahay na apektado. Ito yung itsura ngayon ng nangyaring soil erosion. Ayon sa otoridad, unti-unti raw gumuho ang lupa sa loob ng ilang araw. Tinakpan na lang ng plastic ang gumuhong lupa para maibsan ang pagkabasa sa ulan at mas lalo pang pagguho nito. Ilan daw sa mga apektadong pamilya ang nananatili sa evacuation center. May iba naman na umuwi raw sa kanila mga kaanak sa ibang probinsya. Gumuho rin ang slow protection na yan sa Liting Elementary School. Naantala naman at daloy ng mga sasakyan sa Camp 7 nang gumuho at humambalang ang lupa at ilang tanim na kawayan. Nagsagawa ng clearing operations ang City Environment and Parks Management Office matapos matumba ang isang pine tree sa Purok 24 sa San Carlos. Natumba rin ang ilang puno sa Purok 6 sa Irisan, kabilang ang isang pine tree na sumandal pa sa mga linya ng kuryente. Mas pinaigting naman ng Baguio City LGU ang pangongolekta ng mga basura sa mga barangay, lalo na sa City Public Market. Alas 3 ng madaling araw kanina, nadatnan naming isinasakay sa garbage truck ang tambak ng mga basura para di raw magbara ang mga ito sa waterways at maiwasan ang pagbaha. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala laban sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming rehiyon sa bansa ang Department of Science and Technology at Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa DENR, ngayong patuloy na nararanasan ng masamang panahon, very highly susceptible sa baha at landslides ang mahigit 3,000 barangay. Mula sila sa 15 probinsya sa Bicol, Cagayan Valley, Mimaropa at Western Visayas.
Payo nila, huwag munang bumalik sa kanilang bahay ang mga lumikas sa mga naturang lugar hanggang walang abiso mula sa mga otoridad. Highly susceptible din daw sa baha at landslides ang halos 5,000 barangay sa 22 probinsya sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mahigit 1,000 barangay ang nasa panganib ding magkaroon ng mga baha at pagguho ng lupa. At dahil nga po sa masamang panahon, kanselado ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, walang pasok ang lahat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Nueva Vizcaya, Abra at Apayao. Gayon din sa Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at sa Zambales. Wala rin pong pasok ang lahat ng antas sa Cavite, Quezon, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at sa Romblon. Pati na po sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Antique at Iloilo. Manatiling nakatutok sa Balitang Hali para sa mga karagdagang class suspensions. Baha ang sumalubong sa mga commuter at motorista sa Parañaque ngayong Huwebes ng umaga. Ang ilan sa kanila nakisabay sa ilang truck para matawid ang baha. Ang mainit na balita hatid ni Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Nagmisulang ilog ulit itong bahagi ng Dr. A. Santos Avenue sa lungsod ng Parañaque ngayong Huwebes ng umaga dahil sa naranasang magdamag na buhos ng ulan na nagdulot ng mataas na tubig baha. Kung saan ito ay not passable o hindi madadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Sa pinakahuling impormasyon mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, apektado ng pagbaha sa Dr. A. Santos Avenue ang bahagi ng Victor Medina na may gutter deep o 8 inches na baha. Kananay Avenue na may ni hanggang waist deep o 19 hanggang 37 inches na baha. Marami ang stranded na pasahero at motorista sa lugar kung saan ilang commuter ang nakikisakay sa mga trailer truck at malalaking sasakyan makatawid lamang sa baha. Habang ilan naman sasakyan ay napipilitan ng mag-U-turn at humanap ng alternatibong ruta. Ako po si Christian Manyo ng Super Radio DZBB nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpas 300 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa masamang panahon sa nakalipas na mga araw. Ang Department of Agriculture naglaan na ng pondo na pantulong sa mga magsasakang apektado. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Grabe nakikipaghabulan talaga kami. Sa San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro, may mga magsasakang nagkukumahog para isalba ang kanilang pananim. Tumaas na kasi ang tubig sa palayan. Bigla talaga yung lakas ng ulan. Grabe. Yan na, nalulusaw na. Sa Atok, Benguet, maagang inani ng mga magsasaka ang tanim nilang wombok o Chinese cabbage kahit hindi pa panahon ng anihan. Kesa daw masira ang gulay, nagbakasakali silang may bumili kung ibebenta nila. Sa kabuuan, 323 million pesos ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa halos isang linggong pag-uulan. Pero paniguro ng Department of Agriculture, walang dahilan ng publiko na mangambang baka kulangin sa supply ng pagkain o magmahal ang presyo nito sa mga palengke. Sa gulay, karamihan ng mga naunang nagtanim ay na-harvest. So wala rin tayong nakikita. So yung mga nagtanim agad prior to bagyo, yun yung maapektuhan. But definitely, we can easily recover dito sa mga pagtatanim uli nila. Nasa 6,700 metric tons ang kabuuang nasirang palay. Paliwanag ng DA, nasa loob ito ng nakaproject na palay kada taong pwedeng masira o mawala bunsod ng mga bagyo. Sapat din daw ang supply para sa relief operations at para sa 20 peso rice program. Yung stocks din ni NFA ngayon nasa 450,000 plus metric tons. So more than 9 billion bags yan na ginagamit for relief and for P20 program natin. So we have enough supply for calamity relief efforts plus yung sa P20 program natin. Ayon sa DA, pinaka-apektado ang Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Regions 6 at 12. Naglaan ng DA field offices and agencies ng hindi bababa sa 500 million pesos na intervention para makapagtanim muli. Iba pa yan sa nasa 400 million pesos naman na inilaang pautang sa mga magsasaka.
Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangangambahan ang pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon dahil sa pagulang dulot ng mga bagyong Dante at Emong pati na habagat. Ayon sa PHIVOLCS, mula yan sa natirang pyroclastic density current deposits nang pumutok ang bulkan noong 2018 at 2023. Maaari raw yang umagos sa watershed areas at stream flows sa paligid ng bulkan gaya ng Miisi, Mabinit, Buyuan at Basud channels. Pinapayuhan ang mga local government unit na i-monitor ang ulan at gumawa na ng preemptive response para sa kaligtasan ng mga residente. Lampas sa makina ng sasakyan ng baha sa Barangay Bayugo sa May Kawayan, Bulacan. Kaya sa mga kupong video, makikita na kung hindi lulusong sa baha, bangka na ang gamit ng mga residente. Pati nga ang relief supply para sa mga nasalanta, inihatid na rin gamit ang bangka. Ipinagluluksa naman sa barangay ang pagpano ng isa nilang health worker na kuryente ang ginang habang itinatabisan ng mga gamot sa health center. Sa ngayon, nakataas pa rin ang state of calamity sa buong May Kawayan. Bukod sa Barangay Bayugo, 3 barangay pa sa syudad ang apektado ng pagbaha. Rumagas ang baha sa isang subdivision sa Antipolo, Rizal matapos bumigay ang pader ng isang private property roon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagkukumahog sa pagtakbo ang mga residente ng isang subdivision sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal mag-aalas 8 kagabi. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla nang rumaragasa ang baha. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa lakas ng daloy ng tubig. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, pinasok na ng baha ang kanilang mga bahay. Hindi naman daw ito gaano nagtagal, pero ang iniwan itong bakas, putik at basura. Nataranta na kami. Ginawa namin, pinagtataas na lang namin sa mataas na lugar yung mga gamit namin. Actually, yung iba po, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po. Tinangay din po yung mga motor dahil sa lakas po ng volume ng tubig. Ang ilang residente, inabot na ng madaling araw sa paglilimas ng putik at basura sa bahay nila. Naperwisyo rin pati mga maliliit na negosyo tulad ng tindahan ni Nanay Zephora. Yung mga paninda lang po, yung mga noodles, tinapay, yung mga ibang na dito sa baba. Yun po naman ang naapektuhan na mga uling, mga nabasa po, hindi na po maibibenta yun. Wala rin po kaming tutulugan, baka tutulog kami nakaupo. Kung baka talaga ako, pangalawang beses na to hindi na biro. Ayon sa DRRMO ng Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision matapos bumigay ang pumapagit ng pader ng isang private property. Nangyari na rin daw ang ganitong pagbaha nung nakaraang taon. Dala ng kalikasan, talagang lumalambot ng lupa at ilang araw o ilang linggo na rin naman nag-uulan. Ganun pa rin ang nangyari. Nagkaroon siya ng crack ulit, bumigay siya ulit. Talagang automatic na bumagsak ng konti and then bumigay siya sa pinakailalim niya. Walang naitalang sugatan sa pagbaha. Plano ng barangay na makipagpulong kasama ang kinatawan ng 2 subdivision at ang may-ari ng private property para matugunan ang problema at maiwasan ng maulit ang ganitong pagbaha sa lugar. Sinusubukan pa namin kuhanin ang panig ng kinatawan ng kalapit na subdivision at ng may-ari ng private property. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa epekto ng mga bagyo at habagat na nagpapaulan ngayon sa ilang lugar sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, 3 bagyo na ngayon yung binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ano yung posibleng epekto nito sa lagay ng panahon at saang direksyon na ang hinahatak ng mga ito? Tama po sila, 2 yung bagyong nasa loob ng ating area responsibility. Ang typhoon na si Emong at ang tropical storm na si Dante. Samantala, isang bagyo naman ay nasa labas pa ng ating air responsibility at nasa tropical depression category na po ito. So unahin na po muna natin itong bagyong si Dante. Bagamat wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, makikita po natin na patuloy nga nagpapaiba ito ng habagat or southwest monsoon at ang bagyong si Emong. Si Dante po ay inaasahan nating tuloy ng lalabas ng ating area responsibility ngayong araw pero patuloy pa rin tayo magbibigay ng update hinggil nga sa magiging kalagayan nito kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, galaw at lakad nito. Samantala, ang bagyo namang si Emong ay nandito pa rin nga sa karagatan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon at kaninang alas 10 ng umaga. Ito ay nasa typhoon category na po, no?
ang layo ay 220 kilometers west-southwest ng Bacnotan, La Union. So ito pong bagyong si Emong mas malapit po sa kalupaan ng ating bansa at may mga lugar na mayroon tayong wind signals. Tatlo na po ang ating wind signal nakataas. We have wind signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan, sa western portion ng La Union, at sa southwestern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman sa buong Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng La Union, at sa central portion ng Pangasinan. Ganon din sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Island, northern at saka western portion ng Cagayan, at sa western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa western at saka central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa hilagat gitnang bahagi ng Zambales, sa buong Tarlac at sa western portion and central portion ng Nueva Ecija. So, Rafi, lahat ng binanggit nating lugar na may wind signal numbers 3, 2, and 1, pinapayaw natin mga kababayan natin dyan na mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha dahil nga inaasahan natin may mga pag-ulan pa rin na direktang dala ng bagyong si Emong at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga kababayan din natin nakatira na malapit po sa mga tabing ilog, asahan na dahil umulan na nga ng mga nagdaang araw at malamang ay mataas pa yung level ng tubig ay magiging mabagal ang paghupa kaya patuloy nga makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials regarding continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala ito namang habagat, inaasahan pa rin po natin na magpapaulan nga dito sa mga ilang lugar na hindi direktang apektado ng bagyo. Nagpalabas tayo ng weather advisory at inaasahan ng mga pag-ulan dito nga sa mga lalawigan sa kaldurang bahagi ng Luzon and then maging dito sa may bandang Palawan area at kasama na nga dyan ang Metro Manila. Rafi? Lalakas pa po ba itong mga bagyong ito gayong nasa karagatan pa sila? Itong nakikita natin, itong si Tropical Depression or Tropical Storm Dante, posibleng mapanatili nito yung intensity niya hanggang sa tuluyan nga lumabas ng ating air responsibility. Ito naman bagyong si Emong, typhoon category, posibleng ma-reach pa niya yung higher limit ng typhoon. Kaya tantabayanan po ng mga kababayan natin yung 3-hourly update natin. Lalong-lalo na po napakalapit ito sa landmass at posibleng ang tumama ng kalupaan ng Ilocos region. Hanggang kailan po yung ganitong masamang panahon? Posible bang umabot ito sa Lunes, sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Well, posible po yan kasi ang nakikita po nating senaryo, bagamat posibleng by Monday ay nakalabas na itong dalawang bagyo ng ating air responsibility, yung posisyon niya dito sa may bandang sabihin na natin ang magiging mga posisyon nito ay nasa ng southeastern part ng China or mas malapit sa Japan, ito yung makakapagpaibayo pa rin ng habagat. Dagdag pa dyan yung isang sama ng panahon sa labas ng PAR. So pag nagkaganon po, asahan pa rin ng maulap na kalangitan, mga paminsan-minsang pag-ulan, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, including Metro Manila sa darating na Lunes, dahil nga po sa habagat. Magkakasunod yung mga bagyo natin at tatlo pa yung sabay-sabay ngayon. Gaano kadalas yung mga ganitong pangyayari? Well, Rafi, kung babalikan natin last year, nagkaroon ng dalawang pagkakataon na kung saan dalawang bagyo po yung na-monitor natin. For example, si Nika and Opel ay halos sabay pong nasa loob ng ating air responsibility. So, not necessarily buwan-buwan mangyayari ito within the same year, but nangyayari po ito either every year or almost, not necessarily every year, pero normal pong nangyayari ito. Minsan pa nga po, 3 ang sama ng panahon sa loob ng ating PAR. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Libo-libong residente na ang apektado ng pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga. Chris, saan-saan yan? Rafi, kabilang riyan ang bayan ng Bacolor na may pinakamaraming lumikas. Dahil sa bahang naranasan doon, pinasok na rin ng tubig ang nasa 500 bahay. Ayon sa mga otoridad, mahigit 700 residente ang lumikas at nananatili sa evacuation centers. Binaharin ang ilang lugar sa San Fernando, pati na sa Sasmuan, Candaba at ilang barangay sa Guagua. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 200 barangay sa lalawigan ang binaha. Tinatayang mahigit sa 500,000 residente naman ang apektado. Nakaranas din ang pagbaha sa ilang lugar sa Bataan. Kabilang riyan ang ilang kalsada sa mga bayan ng Samal, Orani at Hermosa.
Ayon sa mga otoridad, umabot sa 3 talampakang lalim ang baha sa ilang lugar. Handa naman daw ang lokal na pamahalaan sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, hindi naman madaanan ang isang tulay sa Alfonso Castañeda matapos umapaw ang tubig mula sa ilog dahil sa pag-ulan. Pinagbawalan munang tumawid sa tulay ang mga motorista at pinayuhang dumaan sa mga alternatibong ruta. Patuloy naman ang pag-rescue sa mga stranded na residente sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Sa bayan ng Santa Cruz, kabilang sa mga nirescue ang 2 senior citizen sa barangay Pinagturilan. Makikitang lampas tuhod ang taas ng tubig sa kanilang dinaanan. Isinakay naman sa rubber boat ang mga inilikas na residente sa bayan ng Sablayan. Ayon kay Youth Cooper Kimberly Vicente, pahirapan ng rescue operation dahil sa lagpas baywang na baha doon. Nasira naman ang isang seawall sa Mamburao dahil sa lakas ng hampas ng alon. Para maiwasang abutin ng tubig ang mga bahay na malapit sa dalampasigan, naglagay roon ng mga sandbag. Sa barangay GSIS naman sa San Pedro, Laguna, hindi pa man bumabaha, nagpatupad na roon ng forced evacuation. Pinalikas ang mga taga-Zone 2 cluster area dahil sa banta ng masamang panahon. Tulong-tulong ang mga taga-barangay, pulis at ilang volunteer para ihatid sa ligtas na lugar ang mga residente. Maulang Huwebes, mga mare at pare, sa gitna ng kalamidad, pinatunayan ng ilang Sparkle Stars na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Sina Ronnie Liang at Cloud7 members Cairo at Johan nag-volunteer sa relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa Rodriguez, Rizal. Habang sina Kapuso Big Winner Mika Salamanca at second big placer Will Ashley ng PBB Celebrity Collab Edition nag-volunteer sa soup kitchens sa Quezon City at Marikina. Naglunsad din sila ng donation drive. Si Kapuso star Heart Evangelista naman nagbahagi ng larawan ng relief operations sa Pampanga ng Senate Spouses Foundation na pinamumunuan niya. Kuha tayo ng update sa Baguio City kung saan may naitalang ilang pagguho ng lupa. May ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, nakakuha nga tayo ng karagdagang mga video doon sa gumuhong lupa sa isang private construction site sa Barangay Luwakan, Ipugan. Ngayon, ayon sa nakausap nating residente, ay ang construction site na yon o yung lugar na yon ay binabackhoe na ng ilang araw at buwan na raw na binabackhoe iyon. Tapos natigil lang sa hindi pa malamang dahilan. At dahil nga sa umulan ng mga nakaraang araw, hindi na kinaya ng lupa na lumambot na ito at tuluyan na lang naggumuho. Sinisika pa natin kunan ng pahayag ang kumpanyang nag-ooperate doon sa gumuhong lupa sa construction site na iyon. Dahil naman sa masamang panahon, nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong mga paaralan. Sarado rin ang mga tourist sites dito sa Baguio City, gaya na lang ng Burnham Park at Mines View Observation Deck. Sa tala ng Baguio City LGU, hindi bababa sa 15 yung bilang ng evacuees by family yan o katumbas ng mahigit 30 individual. Rafi, kanina sa pag-iikot natin, wala naman tayo masyadong nakitang mga pagbaha. Ang talagang inaantabayanan daw kasi ng lokal na pamahalaan ngayon, yung posibleng pag-landslide o pagguho ng mga lupa. Makikita ninyo, ayan yung halimbawa ng mga kabahayan dito na talagang nakatirik sa bundok area na. Yan yung chinecheck ngayon ng LGU whether magkakaroon ng mga landslide sa mga lugar na yan. At from time to time, nagiging zero visibility yan or nagkakaroon ng makapal na fog. Sa mga puntong ito, Rafi, umuulan pa rin. Medyo humina lang kumpara kanina nung nakaraang oras at ang temperatura dito ngayon ay nasa 18 degrees Celsius. Kaya naman, Rafi, pagka talaga nandito ka sa labas ng Baguio City, ay kailangan mag-jacket dahil talagang maginaw. Tapos pagka umikot ka dito sa lungsod ay talaga makikita mo left or right, talaga ma-fog dito sa lungsod na ito. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, EJ Gomez. Dahil pa rin sa epekto ng mga bagyo at habagat, kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw.
Kasama riyan ang ilang flights ng Cebu Pacific na mula Maynila pa Cebu, Legazpi, Rojas, Iloilo, Bacolod, Puerto Princesa, Tacloban at Davao. Gayon din ang Panaga, Kawayan, Cagayan de Oro, Lawag at Bacolod. Kanselado rin ang flights mula Manila pa Tagbilaran, Bohol, Dumaguete, Dipolog, Butuan, Zamboanga, Katiklan at Jensan. Kasama rin po dyan ang mga biyahe ng mga ito pabalik sa Maynila. Sa Philippine Airlines naman, kanselado ang flight mula Manila, Puerto Princesa, Manila at pabalik. At flight pa Osaka sa Japan. Bukas naman, kanselado na rin ang flight mula Davao pa Manila ng Cebu Pacific at ang flight mula Osaka pa Manila ng Philippine Airlines. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuan ng bangkay ng 2 mangingisda sa Guimaras na nalunod sa dagat. Sara, kailan nangyari yung trahedya? Nang habagat nitong Lunes nang malunod ang 2 lalaki. Sa ulat ng Superradyo Iloilo, bahagi sila ng grupo ng 4 na pumalaot kahit masama na ang panahon. Ang isa sa mga nalunod, kukunin lang daw sana ang fishing marker nang tangayin siya ng malakas na alon. Walang detalye paano ang nangyari sa isa pang biktima. Martes na nang matagpuan sa pagitan ng Inampulugan at Natunga Islands ang bangkay ng 2 mangingisda. Halos 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang narecover ng pulisya sa El Salvador, Misamis Oriental. Sa bisa ng isang search warrant, sinalakay ng pulisya ang bahay ng isang lalaki sa Barangay Mulugan. Nakuha sa kanya ang 140 grams ng hinihinalang shabu na may street value na 952,000 pesos at ilang bala na baril. Ayon sa pulisya, inamin sa kanila ng lalaki na kanya ang bala ng baril, maging ang pinagmulan ng hinihinalang droga. Hindi raw inamin ng lalaki na may baril siya. Maharap sa patong-patong na reklamo ang lalaki na walang pahayag. Inaresto sa loob ng isang evacuation center sa Taguig ang 4 na lalaking nahulihan ng hinihinalang shabu. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nabulabog ang evacuation center na ito sa Barangay Hagonoy, Taguig City nang pasukin ng mga pulis. Nahuli nila sa akto na may hinihinalang shabu at drug paraphernalia ang 4 na lalaki sa isa sa mga modular tent. Natunugan daw ng mga bantay sa evacuation center ang kahinahinalang kilos ng mga tao sa isa sa mga tent na magpapasok sila ng mga bisita na hindi naman mga evacuee. Hindi naman natin naisip na gagawin nila dito sa gantong kadaming tao. Napansin lang nila na nang pumasok, siyempre inaantabayanan din at pinapansin din man nila na medyo may katagalan yata. Ngayon, inikutan na kagad. Nung mapansin nila na bakit sarado, siyempre tinawag na po agad yung kapulisan. Ganito yung itsura ng tent kung saan balak sana isagawa ng mga suspect yung kanilang masamang balak. Ito yung mataas at enclosed. Ayon sa pulisya, posibleng mapanganib yung maging epekto sa mga kapwa mga evacuee kung sakaling na ituloy nila ito. Bukod sa amoy, ay hindi rin nila masabi kung ano yung pwede pa nila magawa kung sakaling nasa impluensya na ng droga. May nagsumbong po sa atin na kapwa evacuation din doon na parang may ibang ginagawa yung isang tent. Tapos nung pagkasumbong sa amin na biniripay agad namin, pagkakita namin, nakita namin yung 4 na magbabalak pa lang na mag-attempt ng pot session. Agad inaresto ang mga suspect at dinala sa Station Drug Enforcement Unit ng Taguig para sa medical exam at inquest proceedings. Walang pahayag ang mga suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumusta na ba ang flood control projects ng gobyerno? Bakit mabilis pa ring bumaha? At para sagutin yan, kausapin natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Good morning po sa ating mga tiga-subaybay. Opo, Secretary, kumusta na po yung mga flood control projects ng gobyerno, lalo na ngayong maulan ng panahon? Okay na naman po. Marami na po tayong nagawa mula nung administrasyon na ito. I think all over the country. And kasalukuyan po, marami din po yung ongoing projects na ginagawa pa rin namin. Ito yung mga, there are both local projects sinasabi namin. Ito yung mga nagbibigay ng immediate relief to low-lying areas. Meron din kami yung mga major flood control projects in the 18 major river basins around the country.
Secretary, ang expectation po kasi ng publiko kapag sinabing meron ng mga flood control projects, hindi na sana binabaha o kaya kung bahain man, hindi ito kataas. Well, ito yung perception nga natin ng mga ating mga kababayan, pero ang sinasabi namin, ang engineering intervention po is just one component of flood mitigation. So, kasi marami po yung other factors that may cause yung mga flooding problems, hindi lang po yung engineering intervention. Kailangan din po natin pagtuunan ng pansin ang environment issues, kasi po yung nanggagaling sa mga kabundukan, yung erosion, pupunta sa mga ilog. Ang napapansin nga po namin, mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya karamihan, pag bukso ng ulan, natatakot lang po. Opo. Kahit na meron na po yung revetment walls. Yun ang mga kwan natin. Dito nga sa Metro Manila, yung pinag-uusapan natin, kahit na meron na po kaming mga ginagawang intervention, kung gano'n din po naman yung basura sa loob, hindi rin makadalo yung tubig baha sa loob papunta sa mga pumping stations. Yun po yung mga ganong issues. Pero Secretary, magagawan pa ba ng paraan yun at naka-factor in po ba yung mga binanggit nyo bukod sa engineering intervention, yung silt at saka yung basura? Naka-factor in po ito? Yes po. Yes po, kasi ang utos ng ating presidente, dapat lahat na, I think we have to address the flood mitigation issues and problems collectively at yung holistically. Hindi lang engineering ang pinag-uusapan natin, pero sinasabi ko nga, yung mga environmental issues, land use issues, at yung mga participation din ng mga local government actually po. Yung mga ganon. So yun po ang ginagawa na namin ngayon. So ngayon pa lang po ba ito ginagawa na talagang all-encompassing na kumbaga yung solusyon dito? So maaasahan natin na kapag sa mga susunod, kapag naipatupad na itong holistic approach, wala na itong mga ganitong pagbaha? Well, hindi naman siguro na mawawalan lahat ng pagbaha. No? But will mitigate actually yung effects of yung severe weather, kasi may climate change po tayo ngayon. Hindi naman siguro natin totally na mawalan ng baha. Even yung mga mauunlad na mga bansa, ganun din po yung mga problema nila ngayon, yung mga climate change phenomena na sinasabi natin. Kasi mas matindi po yung mga ulan na dumarating, sunod-sunod na nga po. Kagaya natin dito sa Pilipinas ngayon, mag-iisang linggo na po yata yung ulan natin. At katatapos lang po ng instructions ni Presidente dito sa disaster, yung sa OCD, Official of Calamity, dito sa command conference niya kanina. At na binigyan kami lahat ng instructions na continue po yung mga ginagawa natin at in a more comprehensive at collaborative way po. Opo, sa aming panayam po dito sa Balitang Halik kay UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay kahapon, napag-usapan yung parang wala raw iisang flood control master plan para sa Metro Manila. Ano po yung reaksyon nyo rito? Totoo naman po. Talaga ito ngayon yung kasalukuyan na kasama po doon sa programa na sa World Bank Assisted Flood Management Program for Metro Manila. Marami ho yung components that have to be integrated all in all. Isa po yung, of course, yung sa amin sa DPWH, kinukumpuni po namin yung karamihan po ng pumping stations to increase their discharge capacities. Meron din pong component that has to address yung waste management. Meron din po yung component that has to look into land use, and the other components na meron integrated drainage master plan for Metro Manila. Well, yan po ang aabangan natin kapag naipatupad lahat yan. At kung nagkaroon na nga ng master plan, hindi lang sa Metro Manila siguro, no, sa lahat ng mga binabahang lugar sa bansa. Maraming salamat po sa oras oras na binahagi niyo sa amin. Salamat, Rafi. Salamat po sa ating mga tiga sa baybay. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Update tayo sa sitwasyon ng mga lumikas kasunod ng pagbaha dito sa Dagupan, Pangasinan.
May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Chris, nadagdagan pa ang bilang ng mga residente na dinala sa evacuation center dito sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Dalawang gusali ng Maluwad Elementary School ang nagsisilbing evacuation center. Dito nananatili ang nasa mahigit 100 pamilyang inilikas. Ang ilan nasa stage ng covered court ng barangay sa harapan ng paaralan. Ayon sa ilang evacuee, nagkakasakit na ang kanilang mga anak dahil sa kanilang sitwasyon. Tulad ng 7 taong gulang na anak ni Jovi na inuubo na. Gabi pa noong linggo nang siya ilikas mula sa Zone 2. 17 apo naman ni Nanay Juliet ang nasa evacuation center. Mula sila sa Kalye 2 kung saan hanggang dibdib ang lalim ng baha. Ang ilan sa kanyang mga apo tinamaan na raw ng ubot sipon. May mga gamot naman daw na ibinibigay ang barangay. Bukod sa isinasagawang medical check-up ng City Health Office. Tumataas ang baha sa evacuation center kaya inakyat na sa ikalawang palapag ang ilang evacuee. Kailangan ding sumakay sa rescue boat ang mga evacuee upang makatawid papunta sa labas upang makabili ng kanilang pangangailangan. Chris, dahil sa banta ng bagyong Emong, forced evacuation na ang ipinatutupad sa Barangay Maluwad. Samantala, sa mga oras na ito, Chris, mga kapuso, nakararanas tayo ng pag-ulan dito sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa gitna ng sunod-sunod na hagupit ng masamang panahon, may magandang balita. Ang Social Security System o SSS. Maglalabas sila ng revised guidelines para gawing 7% per annum na lang ang interes sa Calamity Loan Program. Mas mababa po yan kumpara sa umiiral na 10%. Pwede na rin i-renew ang Calamity Loan matapos ang 6 na buwan. Basta't nababayaran ng maayos ang kasalukuyang loan. Papabilisin na rin ng SSS ang activation process sa naturang loan. Kung dati inaabot na 1 buwan, pwede na raw ma-activate ang Calamity Loan sa loob ng 7 working days. Paalala po, pwede na mag-apply sa SSS Calamity Loan ang mga miyembro na may hindi bababa sa 36 monthly contribution. 6 sa mga ito ay naiuhulog dapat sa loob ng 1 taon bago i-file ang Calamity Loan. Mga mare at pare, may bagong karakter na papasok sa Kapuso Revenge drama series na Beauty Empire. Plot twist ba to? Hindi. Or surprise? Oo, surprise. Surprise. Ay, may surprise! Surprise ka ba? Super. Hindi, joke lang. Ang tinutukoy ng lead stars na sina Barbie Forteza at Kaylin Alcantara ay si pambansang ginoo David Licauco. Chika ni Barbie, perfect timing ang pagpasok ni David dahil pabigat na ng pabigat ang mga eksena sa serye. Gift din daw nila ito sa abangers na Barda shippers na siguradong maglalayag dahil sa newest twist. Ano naman kaya ang reaksyon dyan ni special guest David? It's been 7 months since I last acted, which makes me excited actually. And also, obviously, I'm working with Barbie again. Nasa loob ng kulungan pero hindi alaga ang sawa na yan sa Kalasyaw, Pangasinan. May katabi itong manok na siyang alaga ng may-ari. Kwento ni Yus Cooper Zaldi Posadas Tamayo, natagpuan niya na lang doon ang ahas kasunod ng pagbaha sa kanilang lugar. Posibleng niyang nabulabog ito ng pagtaas ng tubig. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng ahas, huwag itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para ma-rescue. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang bahagi ng Cavite na binahari nitong nakalipas na mga araw. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, mahinang pag-uulan at pag-ambon ang nararanasan ngayon dito sa mga bayan ng Kawit at Bacoor sa Cavite. Gayunpaman, may mga lugar pa rin na baha pa rin na nararanasan dito sa dalawang bayan. Patuloy na nakakaranas ng pagbaha sa ilang parte ng Cavite na aming naikutan ganina sa Barangay Binakayan sa Kawit, Cavite. Tuhod pa rin ang baha at napapatigil ang mga light vehicles at motor sa pangambang tumirik sa kalsada. Ang ilang residente naglakad na lang para makarating sa paroroonan. Bukas pa naman ang mga establishmento sa kabila ng hindi pa nawawalang baha. Sa Barangay
Niyog 2 sa Bacoor, Cavite, nagbabagal ang mga sasakyan dahil sa baha sa Aguinaldo Highway. Ayon sa ilang motorista, mas mataas ang tubig kahapon. Nananatili ang baha sa kabila ng mahinang pag-uulan at ambon na nararanasan ngayon. Ang problema, nangingitim ang kalangitan dahil sa mga ulap na posibleng magdulot ng pag-uulan sa mga darating na oras. Rafi, nadaraan pa naman ng mga sasakyan ang bahaging ito ng Aguinaldo Highway sa ating likuran, no? At ibinaba na nga, no, ang level daw ng tubig o mas mababa na ang level ng tubig kung ikukumpara kahapon o mga nakaraang araw, base na rin sa mga motoristang nakausap natin na dumaraan dito. Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Pino na ni Vice President Sara Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng baha sa Pilipinas. Ang sagot ng Malacanang sa balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, naghayag ng pagtutol si Vice President Sara Duterte sa iminumungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay sa Zambales. Sabi ng bise, walang independent foreign policy ang Pilipinas kung iisang bansa ang kinikilingan nito. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Ang mungkahing ammunition facility, bahagi ng Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Cooperation Agreement o EDCA. Ang sabi ni Pangulong Marcos, makakatulong daw yun sa pagiging self-reliant ng Pilipinas pagdating sa depensa. The United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet. Pinatikos din ni Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng mga pagbaha. Kabilang ang mungkahi ng Pangulo na ipunin ang floodwater para magamit sa tagtuyot. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sabi ng palasyo, nakapagtataka raw na tila hindi alam ng bise ang Republic Act 6716 o Act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kinutya niya ang suwestyon na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito at ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Pagdidiin ng palasyo, may direktiba ang Pangulo gaya ng mga libreng sakay at paghahanda ng food packs para sa mga naaapektuhan ng bagyong Krising. Hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Hiningan namin ng reaksyon dito ang bise. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga residente ng San Mateo Rizal na apektado ng masamang panahon. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga evacuees sa Mali Elementary School sa San Mateo at sinaksihan ang pamamahagi ng family food packs. Sa kabuuan, 546 na pamilya o katumbas ng 2,102 na individual ang inilikas sa Mali Elementary School. Laman ng family food pack mula DSWD ang mga ready-to-eat food tulad ng canned tuna paella, canned chicken pastil, canned chicken giniling, high-protein bar at iba pa. Maliban dito, pinagkalooban din sila ng sopas bilang almusal. Nasa state of calamity po simula pa kahapon. Kasama ng Pangulo ang ilang cabinet secretary. Binisita rin ng Pangulo ang Santa Ana Covered Court sa San Mateo para mamahagi rin ng relief goods sa mga naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa isa sa mga nakatanggap ng relief goods na si Robina Ortizo, malaking bagay daw ang relief goods para maitawid nila ang ilang araw na pagkain. Hindi pa nagpapaunlak ng panayam ang Pangulo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mula sa pagbisita sa mga evacuees sa San Mateo Rizal, nagpunta ang Pangulo sa tanggapan ng NDRRMC para sa itinakdang briefing. Narito ang bahagi ng panayam sa Pangulo.
just continuing to do what we always do. And so far, we are using the lessons that we learned from the previous storms, and it is serving us well. And I hope that the weather gets better. As far, kailangan talaga natin, unfortunately. May mga lugar nang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dahil sa Typhoon Emong. Kabilang dyan ang northern portion ng Pangasinan, western portion ng La Union at southwestern portion ng Ilocos Sur, base po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, central portion ng Pangasinan, buong Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Islands, northern at western portions ng mainland Cagayan at western portion ng Nueva Vizcaya. Itinaas ang wind signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, western at central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, buong Quirino, nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern at central portions ng Zambales, buong Tarlac at western at central portions ng Nueva Ecija. Namata ng bagyong Emong 210 kilometers kanluran ng Dagupan City. Posible pong maglandfall ito sa La Union o sa Ilocos Sur umaga bukas. Mamayang hapon o gabi, inaasang lalabas na ng PAR ang Tropical Storm Dante. Namataan po yan 735 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.